Magsiupo na po ang bawat isa. Dadako po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Our text will be from 1 Corinthians chapter 6. It will be from verses 9 hanggang verse 11. Nabasahin ko po siya mula sa MBB translation. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ito pong salita ng ating Panginoon. Sana po lahat tayo pagpala ng mga salitang ito. Tayo po humingi ng paggabay sa ating Panginoon as we journey through the text. So let's pray. Panginoon, salamat po sa muli mong paghahain sa amin ng iyong salita bilang paghahanda na rin sa aming mga kalooban na tanggapin ang banal na hapunan upang makibahagi rito. Hinihiling po namin na sana kami ay pagpalain mo na makinabang ng gusto sa iyong salita. Kaya po, o aming Panginoon, ako po'y humihiling na sana ay ilayo mo ako sa lahat ng mga pagkakamali upang tunay na makinabang ang mga minamahal mong tupa. At ipaalala mo pong parati sa akin na bagamat ako ang mga ngaral, ako man ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula sa aming mga talata. Ilayo mo po kami sa mga kaabalahan, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, at nawa po muli mong pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong anak. Maraming pong salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So matapos po nating makita nung nakaraang linggo, yung nangyayari na gusot sa pagitan ng mga mananampalataya, mga tipang miyembro ng Iglesia ng Corinto, nakita natin kung paanong ang mga taong ito ay lumalampas muli sa nasusulat upang kanilang ayusin ang kanilang mga hidwaan na sila sa halip na ayusin sa loob ng iglesia, ang nangyayari sa kanila na hindi mga pagkakaunawaan, sila ay lumalabas sa mga usaping sibil o mga usaping pangsarili upang kanilang ayusin ang kanilang mga gusot na ito. And in so doing, ay naapektuhan ng magandang reputasyon dapat o objektibong reputasyon ng iglesia. Hindi po natin dapat inaayos ang ating mga gusot sa labas ng iglesia. Sa halip, ito ay ating ginagawa sa loob. At isa sa mga bagay na ating natunghayan nung nakaraan, sila ay tunay na lumalampas sa kung ano ang nasusulat dahil sinabi ni Pablo in 1 Corinthians 6:5 na dapat silang mahiya. Hindi sila muli ipinapahiya ni Apostol Pablo, pero sinasabi ni Apostol Pablo dapat silang makonvict kasi patuloy nilang ginagawa ang mga ganitong pagkakasala without any conviction in their heart at all. Kasi otherwise, sila ay mag-iisip-isip man lamang o di kaya naman ay iiwasan na gawin ang mga prosesong hindi biblikal sa kanilang pag-aayos ng kanilang mga gusot. Alam nyo, sa mga bagay na ating ginagawa sa loob ng iglesia o maging sa ating mga personal na buhay, anything that goes beyond what is written is already considered a sin. Dahil definido ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at anumang paglampas dito ay pagsuway sa ating Panginoong Diyos. So anything that goes beyond what is written is a sin. Pero aside from them not having convictions at all sa kanilang ginagawa na ito, sa kanilang pagkakasala, ang sabi ni Pablo sa mga huling talata na ating tiningnan nung nakaraan in 1 Corinthians chapter 6 verse 8, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Bagamat kailangan nating sikapin na iwasan na magkaroon ng iba't ibang gusot sa loob ng iglesia, pero sila mismo ang nag-uumpisa ng mga bagay na ito. Sapagkat yung mga bagay na hindi dapat nila ginagawa sa kahit sinong tao, na ginagawa nila sa kanilang kapwa mananampalataya ay mga bagay na sa halip na makatutulong upang magkaisa sila at magkaroon sila ng magandang objektibong patotoo o objektibong reputasyon sa harapan maging ng mga hindi mananampalataya, sila mismo ang gumagawa ng masama. Sila mismong nandaraya sa isa't isa, sila mismo ang nagdudulot ng ikasasakit ng kalooban ng bawat isa at marami pang iba. And if ating
tatagpuin o ating i-harmonize yung mga sinabing iyon ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 6:5, they have no convictions. Tapos in 1 Corinthians 6:8, sila mismo ang gumagawa ng masama laban sa isa't isa. Makikita natin dito na hindi maganda ang kanilang relasyon patungkol sa kasalanan. Ang mga mananampalataya, makikita natin kung gaano napagyayaman at kung gaano nakalago ang kanilang relasyon sa Diyos base sa kung ano ang kanilang kasalukuyang relasyon sa kasalanan. We may not expect each and every individuals on the church or in the church to be perfect at this moment, pero sila, sabi nga ni H.B. Charles Jr., we may not expect perfection in the church at this moment, but each individuals in the church are expected to be different. Ano kakaiba, set apart, nakabukod, na bagamat tayo ay naninirahang kasama ng mga makasalanang wala pang kaligtasan dito sa daigdig na ito, at tayo, bagamat tayo ay may mga kasalanan pa, makikita natin na tayo rin naman ay mga makasalanan pa, pero magkaiba ang ating relasyon sa kasalanan kumpara sa mga hindi mananampalataya dahil tayo ay naging bahagi na ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala, paglilinis sa atin, at sa pagiging banal na ginagawa sa atin na pinagtagumpayan at tinapos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang krus sa Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sa pagdako natin sa ating mga talata ngayon, makikita natin ang argumento ni Apostol Pablo na sila ay himuki na magkaroon ng pagbabago ay sa pamamagitan ng pagpapaalala muli ng Ebanghelyo. Noong nakaraan, ito ay atin ng pinapahapyawan. Ito ay nagiging sentro ng ating talakayan noong nakaraan na ang maganda at ang pinakamainam na solusyon sa bawat gusot na nangyayari sa iglesia, bagamat ito'y posible na mangyari, ay sa pamamagitan ng pag-alala ng Ebanghelyo. Pero in general, it is sin that causes conflicts in the church, and the way to deal with sin is by going back to the gospel. Kaya nga ang pinakahuling argumento, and this is a very foundational argument and conclusion by the Apostle Paul sa ating mga talata ngayon, verse 11, sa ikalawang pangungusap, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. That would always be the argument. That is always going to be what we go back to sa kahit anong mga conflict or individual sins that we still struggle with dito sa daigdig na ito. Pero the word that I would like to emphasize sa aking sinabi lamang kanina na pangungusap ay yung salitang struggle o yung ating aktibo na pakikipagsapalaran o ating aktibong pakikipaglaban sa kasalanan. And of course, makikita natin sa journey ng isang Kristiyano, there will always be yung mga tinatawag nating segments or fragments sa ating pakikipagbuno laban sa kasalanan na siya ay magkakaroon ng mga tagumpay, mga pagbagsak, mga tagumpay at pagbagsak. Ngunit sa bandang kahulihan, ang makikita natin ay progreso sa kabanalan at sa bandang huli talaga, pagbalik ng ating Panginoong Hesus during our glorification state, ay talagang makikita natin na ang tinubos ng Panginoong Hesus na bawat makasalanan ay magtatagumpay sa bandang huli laban sa kasalanan at kamatayan dahil una sa lahat, ito ay nasecure na o natiyak na ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Pero habang tayo naghihintay sa panahong yon, bago siya dumating, that glorification stage or during the consummation ng paghuhusto, tayo ay inaasahan na mabuhay, na bagamat kasama ng mga hindi pa sumasampalataya, ngunit mabuhay ng may hiwalay na buhay o pamumuhay kumpara sa kanila. There is a certain expectation of how a Christian should live, of how a local church should operate, and how a local church member or members should relate to one another, and how we should relate to the unbelievers. So malaki ang inaasahan sa atin. Bakit? Kasi malaki ang biyayang ipinagkaloob sa atin. Dito natin makikita yung konsepto, yung katotohanan sa kasulatan that though grace is free, it is never cheap. At dito natin makikita na kung saan sa ginagawang pagsasaway ni Apostol Pablo, mayroon siyang ibinibigay o pinapaalala sa mga taga-Korinto. Bagay na kung saan ay inaasahan na dapat alam na, hindi lamang ng mga mananampalataya sa Korinto nung panahon nila, ngunit ng bawat mananampalataya, saan mang dako ng daigdig, saan mang panahon sila ng kasaysayan, nabuhay, nabubuhay o mabubuhay dito sa sanlibutang ito. Kaya nga ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang bahagi ng ating teksto ngayon ay yung tanong, hindi ba ninyo alam?
Don't you know? Kaya niya tinatanong ang mga mananampalatayang ito sa ganitong paraan because they are expected to know. And the same way as they are expected to know, ganun din dapat tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo sa bahaging ito ng kasaysayan na kung saan tayo ay inilagay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, dito natin makikita kung ating gagawing in summary o ating paiikliin, kumbaga, yung pinakakonsepto na sinasabi dito ni Pablo, ang paalala dito ni Pablo ay dapat ang isang mananampalataya ay hindi na nabubuhay na parang siya ay alipin pa din ng kanyang kasalanan. May pinagkaiba yung tinatawag natin na reigning sin sa remaining sin. Pag sinabi nating reigning sin, from the word reigning, hindi umuulan na reigning, ibig sabihin ay naghaharing kasalanan. Sa mga hindi mananampalataya, it is expected that they will have reigning sin. Pinaghaharian pa rin ang isang wala pang kaligtasan kay Hesukristo ng kanilang kasalanan. Subalit ang mga mananampalataya na napawalang sala na ni Kristo, bagamat meron pa rin mga kasalanan, but the sin that they have is remaining sin. Remaining, yes, but no longer reigning in them. Hindi na naghahari, bagamat may pananatili. At yun ang naisabihin dito ni Pablo. Naisabihin ni Pablo dito, sa pamamagitan ng dalawang bagay, kanyang ipinapaalala kung ano ang buhay, ang dating buhay ng isang hindi mananampalataya, upang kanyang idirekta ang mga ito sa Ebanghelyo, at muling ipaalala sa mga mananampalatayang ito ng Korinto na kung ganito ang inyong buhay dati, hiwalay sa Ebanghelyo ni Hesukristo, at ngayon na kayo'y nasa Ebanghelyo na at kayo'y inilagay sa kaharian ng Diyos, ito na dapat ang inaasahan sa inyo. At ito, gaya ng nabanggit ko kanina, ay may malaking kinalaman patungkol sa ating relasyon sa kasalanan na nagpapakita at nagpapatunay kung gaano nang napagyayaman ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po mula sa ating teksto ngayon, ito po ang ating mensahe. Ang tunay na nakinabang sa pagpapawalang sala ni Kristo ay may tunay na paghakbang palayo sa pagkakasala kay Kristo. Ang tunay na nakinabang sa pagpapawalang sala ni Kristo ay may tunay na paghakbang palayo sa pagkakasala kay Kristo. At dalawang bagay ang sinasabi ni Pablo ating kukunin upang makatulong din sa atin sa ating paghahanda sa banal na hapunan ngayong araw na ito. Ito po yung una, ang inaasahang buhay at kahatulan sa mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang inaasahang buhay at kahatulan sa mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang ikalawa, ang inaasahang buhay at kaharian sa mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Ang inaasahang buhay at kaharian sa mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Tingnan po natin yung una, ang inaasahang buhay at kahatulan sa mga walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, pansinin natin yung sumunod na pangungusap in verse 9. So, kung titingnan natin mabuti, sa verse 9 ay meron tayong tatlong pangungusap doon. The first sentence was ended with a question mark. The second sentence was ended with an exclamation point, meaning ito ay talagang binibigyang diin nung ito ay sinasabi ni Apostol Pablo, isinulat ni Apostol Pablo. Pero matapos ang kanyang mga sinabi na ito sa sumunod na pangungusap, hanggang ito ay nagdire-diretso na hanggang verse 10, sa katapusan ng verse 10, ay nagbanggit si Apostol Pablo ng iba't ibang klase ng kasalanan. At sa pagbanggit niya o pagbanggit niya ng mga bagay na ito o pagbanggit niya ng iba't ibang klase ng mga kasalanan, ang kanyang sinabi sa bandang kahulihan in verse 10, na ang mga tao na nalulunod o di kaya naman ipinaghaharian ng mga kasalanang ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Dito natin makikita that if a person is still being a slave o pinaghaharian pa rin ng kanyang kasalanan, walang nangyayaring pagbabago, we cannot expect change to those people who are still having reigning sin, kasi it takes regeneration in the salvation of Christ para tayo ay magkaroon ng tunay na pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa kasalanan. Ngunit ang mga tao na wala pang ganoong mga biyaya ng Diyos,
ay inaasahan natin na sa halip na labanan ng kanilang kasalanan, ay magkakaroon ng patuloy, hindi lamang na pagtatampisaw dito, ngunit ang mga taong ganito ay inaasahan that they will be having delight in doing these sins. At kanila talagang aktibo na pinaplano kung kailan nila gagawin ang mga bagay na ito. They are scheming as to how and when they will be doing this sin with no remorse at all. No wonder, sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 6:5, dapat kayong mahiya. Sa madaling salita, you ought to be convicted. Because the people na kanyang kinakausap dito are genuine believers, and yet, sa panahon na sila ay nagkakasalang ganito, paalala sa kanila ni Apostol Pablo, kayo ay mahiya. Be convicted. Dahil ang hindi lamang nahihiya sa kanilang patuloy na pagkakasala ay ano? Ay ang mga hindi mananampalataya. The unregenerate ones. Ito ang inaasahang buhay sa kanila. Ito ang inaasahang buhay sa mga wala pa sa kaharian ng Diyos, sa mga wala pang paglalakip kay Hesukristo, sa mga wala pang pananahan ng banal na Espiritu. At yun ang sinasabi ni Pablo dito. Na ito rin ay isang paalala ng pagsusuri sa sarili. Patuloy na sinasabi ng kasulatan sa mga mananampalataya ang constant at regular na pagsusuri sa sarili. Alam nyo, dito rin sa mga taga-Korinto, sinabi ni Apostol Pablo, yung pangungusap na sinabi niya ay suhiin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Examine yourselves if you are really in the faith. But make no mistakes. There are times na ang mga mananampalataya ay maaaring mahulog sa mga kasalanan for a season, but the Lord our God won't let them remain in that season. Ano sabi nga ng mga kilalang mga matatapat na mga mangangaral in history? God loves us, God loves sinners to take them as they are. Kaya nga, pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon sa paraan ng Ebanghelyo, sa ating pag-iimbita, come as you are. Pero ang sinasabi ng mga mananampalataya o mga mangangaral na ito, though the Lord invites us to come as we are, the Lord loves sinners graciously so much that He does not let them stay as they are. Yes, we come as we are, but the Lord our God won't let us stay as we are. Dahil laging bahagi ng pagpapawalang sala or justification ay yung pagwawangis sa imahe ng ating Panginoong Hesukristo. Muli kong babalikan yung sinabi ni Pablo. Ang mga nagkakasala ng walang conviction, ang mga pinaghaharian ng mga pagkakasalang nakalista dito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun ay isang mabigat na pananalita. Kung ating titingnan mabuti, it may not be as intimidating as it sounds. Parang ang gentle niyang pakinggan. It may not be as intimidating as it sounds, but in its substance, it is among the most intimidating thing that one can hear and can listen to. Para sabihin na ang mga ganitong klaseng tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, ay isang babala ng kahatulang paparating sa kanila. At pag ang pinag-usapan natin ay kahatulan, lalo't kahatulan ng Diyos ang ating tinitingnan rito, ito ang pinaka nakakatakot na maaaring karanasan ng isang individual. Hindi lang sa panahon ngayon, not only in this age, but especially in the age to come. Ang paghatol ng Diyos sa kanyang pagpapahayag sa kasulatan ay isang paghatol na hindi maikukumpara sa kahit ano pang kaparusahan na natitikman ng bawat individual dito sa daigdig na ito. Ngunit, ang kanyang pagiging malubha o pagiging malubha ng hatol ay may kasabay pa ng pagiging walang hanggan nito. So imagine the severity of God's judgment coupled with the eternity of His judgment. Ang malubha o pinakamalubhang kahatulan ay daranasin ng isang makasalanang walang pagsisisit pananampalataya kay Kristo ng magpakailanman. And that judgment should be a fearful judgment. At tayo ay dapat ay nagkakaroon ng pinakamatinding takot dito. Ngunit sa isang wala pang pagbuhay ng banal na Espiritu, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 3 verse 10 and following,
isa sa mga pinaka-marka o indikasyon ng isang tao na wala pa kay Hesukristo, nang wala pang pagbuhay muli ng banal na Espiritu o regeneration. Sila ay walang takot sa Diyos. Diba, makikita natin yung sa bandang dulo, in Romans chapter 3, dun sa narrative verses 10, I think hanggang verse 18, there is no fear of the Lord in their eyes. Pero para sa mga nakakarinig nito, sa mga panahon ngayon, lalo pa sa mga hindi pa sumasampalataya, nawa ay buksan ng Panginoong Diyos ng banal na Espiritu ang inyong espiritual na pakiramdam. Sana alisin niya ang inyong espiritual na pamamanhid, ang inyong espiritual na kamatayan, at bigyan kayo ng buhay habang ginagamit ang kanyang salita sa mga oras na ito upang sabihin that as gentle as this sentence may be, this is the most intimidating sentence of all. Na may mga tao na mamamatay na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung salitang bahagi, yun ay yung tinatawag nating inheritance. Walang mamanahin. Di ba pagka pinag-uusapan natin yung halimbawa partihan, di ba pagdating sa mana, ikaw ay walang mamanahin, ikaw ay walang parte, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay mananatili na walang pagsisisi at pinaghaharian ng iyong kasalanan at wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, let's look at the lists of sin. Alam nyo, nung aking tinitingnan yung mga komentaryo ni H.B. Charles Jr. or other pinakikinggan, kasi isa to sa mga sermon na aking binigyang o tiningnan bilang referensya sa akin pong pag-aaral itong mga nakaraan. Sabi ni H.B. Charles Jr., itong mga nakalistang kasalanan dito, he calls it as the roll call of the condemned. The roll call of the condemned. Alam naman natin ibig sabihin ng roll call, di ba? Halimbawa, pagka nag-check ng attendance, iniisa-isa yung mga pangalan kunwari, pero hindi naman lagi ang roll call ay sa pamamagitan ng pangalan. Minsan, kung makaka-attend kayo ng mga konferensya, yung mga tinatawag natin ng mga Christian conferences, usually ang nagiging roll call doon ay kung ano yung pangalan ng church na nagpa-participate. Kasi syempre, pag sa dami ng tao na naroon, pag inisa-isa mo sila sa roll call, baka o yun ay abutin ng mga 2-3 oras, baka mas mahaba pa dun sa preaching session yung roll call. So what they do is they acknowledge the presence of each church involved at tinatawag nila, sino po dito ang mga taga, kung ari New Life Reformed Baptist Church. So ang roll call, it could either be individually or categorically. Dito ang ginagawang roll call ni Apostol Pablo, of gagamitin natin yung figure of speech na ginamit ni H.B. Charles Jr., ay roll call categorically. Ang sabi niya rito, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pansinin natin kung paano niya binitawan o ipinresinta yung listahan ng mga kasalanan na kanyang inilakip dito sa kanyang sulat. If we will be looking at the tense, di ko alam kung anong Tagalog sa tense, pero I think you understand what tenses are. Pag titingnan natin ang tense na kung saan ay ginamit ni Pablo at inilista ang mga kasalanan na ito, makikita natin nakapansin-pansin that it is in the present progressive. Nakikiapid, ibig sabihin kasalukuyang ginagawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya. Makikita natin, kaya tayo ay may kumpiyansa na makapag-conclude that these are unrepented sins and ongoing sins, reigning sins, because they are ongoing. Nagpapatuloy. So dito natin makikita na kung ating ihahambing sa dapat buhay ng hindi sumasampalataya, bagamat pwedeng mahulog ang mga tunay na mananampalataya sa mga bagay na nakalista dito, although we don't want anyone to fall into these kinds of sin, pero sila ay laging in the past tense. Diba sabi nga, ay gagamitin ko yung kumbaga parang illustration, pero maaaring mag-fall short tong illustration na to. Christians are ex-convicts. Dating alipin o nakakulong, pero pinalaya na.
Hindi naman natin pwedeng sabihin na kapag ka ang isang tao, kung wari, ay nakakulong, pinalaya, sa kung anumang paraan, pwedeng siya ay naparulan. Pero hindi ko gagamitin yung illustration ng parol. Kasi ibig sabihin ng parol, ikaw ay naging mabuti sa iyong sarili, kaya ka pinalaya. Alam natin hindi tayo sa ganung paraan pinalaya ng ating Diyos. This can never be good enough for us to be freed by our own works. Pero makikita natin, kung gagamitin natin yung ilustrasyon na yon, kung pinalaya ang isang nakulong, sa paraan na siya ay pinyansahan. I think kahit paano safe gamitin yung illustration na yon. Pinyansa, somebody paid for that freedom doon sa nakulong. Isang malaking kahangalan na siya'y muling bumalik sa dahilan kung ba't siya nakulong. Binayaran na upang siya'y makalaya, pero binalikan niya yung bagay, yung kasalanan, yung krimen, na kung saan ay nagbalik sa kanya, or rather, nagdala sa kanya in the first place, doon sa kanyang pagkakakulong. At hindi dapat ganoon, as we shall discuss later on sa isang mananampalataya. Hindi ang mananampalataya bumabalik sa mga bagay na kung saan ay naglagay sa kanya, sa kanyang pagkakakulong, spiritual imprisonment. Oras na siya ay palayain. But we cannot say of such pagdating sa mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Bakit? Anong pinagkaiba ng isang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Ang mananampalataya may pagpapalaya o pinalaya na. Ang hindi mananampalataya ay hindi pa pinapalaya. Kung nakakapanood kayo ng mga prison movies o mga movies na kung saan ay may mga presong pinapakita doon, di ba makikita nyo na yung mga nakakulong na preso ay sari-sari pang mga kawalang hiya ang ginagawa sa loob. Di ba sa halip na sila ay nagsisikap na sila ay maparulan man lang, pero many of them are doing their own sin sa loob mismo ng kulungan. Kaya nangyayari, sa halip na sila mapalaya, mas lalong humahaba ang sentensya nila at marami pang iba na nagpapalala sa kanilang kaparusahan. Makikita natin dito na iba't ibang mga kasalanan ang binanggit ni Pablo. Pinag-usapan natin kanina, it's ongoing, it's present, progressive, no repentance, no remorse at all. Kaya nga ang panawagan, dapat kayong mahiya. Dapat kayong makonvict because these people have no convictions at all. They don't have remorse. They delight going back and forth dito sa mga kasalanan na ito. Pero aside from its progressiveness, its ongoingness, tingnan natin kung anong mga klaseng kasalanan ang nabanggit. Pero I would like to quote H.B. Charles Jr. para maging malinaw ang lahat. These sins, sabi niya, and I quote, are not exhaustive but representative. If your favorite sins are not listed here, those sins can still send you to hell. Baka kasi isipin ng iba, ay wala naman dyan yung aking ginagawa. So ibig sabihin, ay pwede pa rin ako magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Maganda yung kanyang naging paliwanag dito. These sins na nandito are representative of sins in general, not exhaustive. Kasi pag inilista natin lahat, o inilista ni Pablo lahat ng mga kasalanan that there is, baka walang magbasa ng 1 Corinthians. Pagkakahaba noon at pagkakadami noon. So habang nilalakbay natin yung mga nakalista ditong kasalanan, think of it as representative of sins in general. Pero nandito makikita natin iba't ibang kategorya ng mga kasalanan na makapagdadala sa isang individual sa impyerno sa kanya, na nagdudulot sa kanya na siya yung magkaroon o mawalan ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Makikita natin dito iba't ibang sexual na kasalanan. Makikita na rin dito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Makikita natin dito yung mga may kinalaman sa kasakiman at may kinalaman sa pagkakaroon o actually pagkawala ng kanyang tinatawag na katinuan sa sarili. Makikita natin dito yung mga pagkakasalang may kinalaman sa pakikipagtalik labas sa kasal o kaya pakikipagtalik sa mga ikinasal na sa hindi nila asawa, nakikiapid at mga nangangalunya. Makikita natin dito ang mga sumasamba sa mga hindi naman tunay na Diyos. Ito man ay sa paraan ng mga estatwa
o iba't ibang mga Diyos na kinikilala na hindi naman Diyos, o kaya naman mga sarili nating Diyos-Diyosan sa ating puso. Itong mga bagay na ito ay makapagdadala sa isang individual sa impyerno at sa kahatulan ng Diyos. Sila na mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Now, with all due respect for those who are struggling with homosexuality, pero hindi isang magandang bagay ang nagpapatangay sa bugso ng inyong damdamin at pita ng laman na inyo pang pagbibintangan ng Diyos na nilikha niya kayo sa ganyang paraan upang kayo ay magpatuloy sa ganyang klase ng kasalanan. Alam nyo, ang pinaka matibay na ebidensya na hindi ka nilikha ng Diyos sa ganyang paraan, na hindi ka nilikha ng Diyos na nasa katawang lalaki at ang iyong puso o damdamin ay babae and vice versa, makikita mo kung paano ka nilikha ng Diyos. Yun yung pinakamatibay na nakatibayan na ikaw ay nilayo ng Diyos maging lalaki despite what you are feeling, at nilayo ng Diyos bilang babae o maging babae despite how you feel. Pare-parehas naman tayong mature dito, but your reproductive organ is a testament of how God intended you to be. Not what you feel. At isa sa mga bagay, may kinalaman din sa mga kasakiman. Nagnanakaw, sakim, o di kaya naman ay nandaraya. Ang ating mundo ay napupuspos ng mga pananaw at mga prinsipyo na ang pinakamainam na paglaanan ng ating buhay ay sa aspeto ng materialismo. That one holds really significance in this life with the things or how much of stuff they have. Diba sinabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas, ang buhay ay hindi ayon sa dami ng ari-arian. Pero dahil sa ganitong kaisipan, ang mga tao ay gumagawa ng iba't ibang mga klase ng kasalanan upang sila ay makasabay sa agos ng materialismo. At ang iba naman, na hindi matanggap ang realidad ng kanilang kinalalagyan, ay gumagawa ng iba't ibang mga pamamaraan na kasalanan laban sa Diyos upang alisin ng kanilang isip sa katinuan. Minsan ginagawa ito sa paraan ng paglalasing o iba't ibang klase ng mga substance abuse, pagdodroga at marami pang iba. Ngunit alinman saan mang kategorya ang ating mga pagkakasala o mga pagkakasala, lalo na mga hindi pa sumasampalataya, muli kong bibigyang pansin at ididiin. Ang bawat isa na nagpapatuloy sa ganitong pagkakasala ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero hindi naman tinatapos ng kasulatan ang pagbibigay sa atin ng paalala, lalo na sa mga hindi pa sumasampalataya, ng mga bagay na ito. Sin would always be the greatest problem. Pero ang pinakamagandang ginawa ng Diyos sa kanyang biyaya ay siya ang nagbigay ng lunas sa problemang hindi naman siya ang nagsimula. Tayo ang nagsimula ng kasalanan. Tayo ang may dahilan kung bakit namamatay ang tao. Death is not natural, but it becomes normal. Magkaiba ang natural sa normal. But it becomes normal because that is the consequence of sin. Pero it was never natural. Pero sa ginawa nating napakalaking problema sa ating sarili, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak bilang solusyon sa problemang tayo ang nagsimula. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga present progressive yung pagpapahayag dito ni Pablo ng mga kasalanang ito, dahil walang kayang magiging pagpalag ang isang pinaghaharian ng kasalanan laban sa kanyang sariling kasalanan malibang may magligtas sa kanya. At ang ating Panginoong Hesukristo na ating aalalahanin sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan ng ibinigay ng Diyos, the Lord gave the most priceless, the most precious of all, the greatest of all, His own Son, ang kanyang sariling anak upang maging tagapagligtas ng mga makasalanan, kahit yung mga makasalanan na pinakamalubha sa lipunan. Alam niyo, ang ganda ng sinabi ni H.B. Charles Jr. sa kanyang sermon, it doesn't matter what you do, it doesn't matter how you're doing it, and how long you've been doing it, if you are in Christ, He will save you. Ililigtas ka niya.
Kaya nga dito sa ating unang punto, bagamat ito ay nagsisilbing babala para sa mga tunay na mananampalataya, pero ito'y magagamit upang maging babala para sa mga hindi pa sumasampalataya. Huwag kayong makontento na kayo'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit anong bahagi ng kaharian dito sa daigdig ang inyong makabilangan, kung wala kayong bahagi sa kaharian ng Diyos, kayo ay magdurusa magpakailanman sa apoy ng impyerno. At hindi lamang yon, hiwalay sa presensya ng Diyos. Tinutukoy kong presensya ay yung presensya ng Kanyang hindi kailanmang mawawalang biyaya. Ang sabi ni Apostol Pablo, may paglilinis, may paggawang banal, may pagpapawalang salang magpahanggang ngayon ay available pa. Kanino? Sa natatanging pangalan, persona ng ating Panginoong Hesukristo. At sa paglalapat nito sa bawat makasalanan ng banal na Espiritu ng Diyos. At kung kayo'y nakakarinig ng mga bagay na ito ngayon, at nakikita nyo ang inyong sarili sa mga listahan ng kasalanan which is representative of sin in general, at nakikita nyo rin ang inyong sarili in its present progressive presence in your life, hindi kayo walang pag-asa. Bagamat walang pag-asa kayong matatagpuan sa inyong sarili, pero may pag-asa kayong natatanging matatagpuan kay Hesukristo. Kaya sa mga pagkakataong to, nais ko kayong anayahan na sa pagtingin nyo sa mga bagay na ito, una kilabutan kayo sa inyong kahihinatnan kung kayo hindi magsisisit sasampalataya kay Kristo. Subalit, huwag niyong hayaang kayo'y kilabutan na lamang. Kunin ninyo ang alok ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Talikuran niyo at pagsisihan ng inyong kasalanan at sumampalataya kayo. At sumampalataya lamang. Magtiwala kayo na may Hesukristo na ipinadala ng Diyos, tunay na tao, nagkatawang tao upang mabuhay ng buhay na hindi mo kaya sa harapan ng Diyos, upang siya ang mamatay at akuin ang iyong mga pagkakasala, na siya lamang ang makapagbabayad, wala ng iba. At siya'y muling nabuhay upang ang iyong kasalanan at ang consequence ng kasalanan na kamatayan ay mapawi sa iyong buhay. Hindi na makakaranas o makakatikim ng kamatayan sa mundong ito, pero ang kamatayan mo pagdating ng panahon ay pansamantala lamang. At may pag-asa ka ng muling pagkabuhay, at ang pinakamatamis dito ay walang hanggang pakikisama sa Diyos, oras na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan at sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, kaya ginagawa ng mga mananampalataya sa kung gaano mang kadalas ang banal na hapunan ay upang alalahanin ang napakagandang bagay na ito. At hindi lamang ngayon, ito'y upang ipakita sa mga hindi pa sumasampalataya, this is worth celebrating. Ang pagliligtas ni Hesukristo at ang patuloy na pagsama ng presensya ni Hesukristo through the Holy Spirit, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, upang patuloy, hindi lamang basta iniligtas o pinawalang sala ang nagsisit sumampalatayang makasalanan, ngunit patuloy siyang baguhin ng parehas na mensahe na ito. Sana kayo'y mahamon kung kayo hindi pa sumasampalataya. Sana kayo'y gisingin ng banal na Espiritu. Sana kayo'y pukawin sa inyong kalooban. At sana kayo'y bigyan ng hiya o conviction ng banal na Espiritu sa mga kasalanan na ganito. Hindi upang kayo ay ipahiya, kaya ko sinasabi ang mga bagay na ito, ngunit upang makita ninyo na ang tunay na may pagsisisi sa kasalanan, una sa lahat, ay nahihiya sa kanyang mga kasalanan. Ngayon dumako po tayo sa ikalawa. Makikita natin na mayroong aplikasyon ng mga bagay na ito. Nakita natin may aplikasyon ng mga bagay na ito sa mga hindi sumasampalataya. At muling ipinahayag ni Pablo ang Ebanghelyo. Alam natin na ang Ebanghelyo ay talagang in its immediate application would really be applicable to unbelievers.
Pero lagi pa rin may direktang aplikasyon ang ebanghelyo maging sa mga mananampalataya na. Kaya nga ganito ang naging narrative at argumento ng ating apostol. Kaya dumako tayo sa ikalawa, ang inaasahang buhay at kaharian sa mga kabahagi sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, dito sa kabuuan ng 1 Corinthians 6, 6 na beses si Pablo nagtanong ng hindi ba ninyo alam. At sa pagkakataong ating tinitingnan ngayon, sa ating mga talata, ito yung ikatlong beses na kung saan itinanong ni Apostol Pablo yung salitang hindi ba ninyo alam. Alam ninyo, ang mga makasalanang pinaghaharian pa ng kasalanan, yung mga hindi pa mananampalataya ni Jesucristo, they're expected to not know. And even if they know, they are expected to not care. Pero dapat hindi ganun sa mga sumasampalataya na. Napakaganda ng mga paggamit ni Apostol Pablo ng bawat niyang mga kataga. Ginagamit niya ito upang paalalahanan kung anong dapat inaasahan sa mga sumasampalataya na. Hindi ba ninyo alam? Mga nakaraan, nakita natin ang daming tanong ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam? Pero yun muli ang kanyang tanong, hindi nyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ito'y kanyang tinatanong sa mga taong inaasahan ng may bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, bagamat binanggit yung salitang makasalanan, akala ko ba makasalanan pa rin ang mga sumasampalataya na, pero ang tinutukoy ditong mga makasalanan ay pag nilakbay natin yung context, nababanggit naman na natin kanina, they are the ones who are still on their reigning sin. Yung mga pinaghaharian pa rin, present, progressive, ongoing. Meaning, hindi ba ninyo alam na mga walang pagsisisi ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? The unrepentant ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero may sinunod siya dito. Anong sabi niya? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. With an exclamation point. Shining, shimmering, splendid dito sa ating talata. At kaya niya binibigyang diin, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, maging ang mga mananampalataya sa panahon ngayon. At ito'y naging problema at nagiging problema ng mga mananampalataya sa kahit anong bahagi ng kasaysayan. Yung mga kaisipan na kung saan dahil lang isang tao na nagsisit sumampalataya ay hindi na mawawala sa biyaya at kamay ng Diyos, ay maaari na tayo maging careless sa ating mga pagkakasala. Yung mga kaisipan na sin now and then repent later. O di kaya naman ay nahulog ako pero mahal pa rin naman ako ng Diyos. Alam niyo yung ganong klaseng mentalidad ay nagpapakita na dapat lalo nating suriin ang ating mga sarili. Kapag sa halip na tayo mahiya muna ng may matinding pagkahiya sa ating kasalanan, at sa halip na tayo ay magkaroon ng tinatawag nating godly sorrow in 2 Corinthians 7 that leads to repentance, as in genuine repentance that leaves no regret in 2 Corinthians 7. Kapag tayo nahulog sa ating kasalanan, tapos wala man lang tayong remorse sa ating sarili, wala man lang tayong pagsusuri sa ating sarili, at agad tayong lumulundag sa biyaya ng Diyos, mayroon tayong problema. Hindi ko sinasabing hindi tayo dapat lumundag sa biyaya ng Diyos, dapat lamang parati. Pero in the absence of true shame of sin, in the absence of true sadness or sorrow of sin, in the absence of wanting to see justice done or to be corrected or to do what's right as a form of repentance, tapos sasabihin natin ang ating apila, biyaya ng Diyos, then ito yung maling paggamit ng biyaya ng ating Panginoon. Ito yung maling pagpapahalaga sa biyaya ng ating Panginoon. We never use grace as a license to sin. Hindi natin dapat gamitin ito bilang lisensya ng pagkakasala. Nung panahon ng mga mananampalataya sa Korinto, alam niyo, sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 3, kung natatandaan niyo, hindi ko kayo makausap bilang mga bilang mga mature. I cannot
talk to you as if you are spiritual, but as unto carnal, babes in Christ. Why? Because these people have been used to using the grace of God as a license to sin. Kaya kailangan silang paalalahanan, dapat kayong mahiya. At kailangan silang paalalahanan, hindi dapat ganito ang buhay na inaasahan sa inyo. Kayo ay hinirang, kayo ay mga tinatawag na banal ng Diyos. Diba ganun lagi tinatawag ni Apostol Pablo mga ito? Maging sa kalagitnaan ng kanilang namamayagpag na kasalanan, bakit kailangan silang paalalahanan? Kayo ay binukod na. Kayo ay niligtas na. Kayo ay mga hinirang. Kayo ay mga banal. Kayo ay mga nasa biyaya ng Diyos. Sinabi yun ni Pablo, di ba, sa kanyang pagbati? Kaya siya nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi sa kalagitnaan ng kanilang mamayagpag na kasalanan, si Pablo ay kumbinsido na ang biyaya ng Diyos ay nasa kanila pa rin. Pero kailangan nila talaga na parang iwas-iwas na. Kailangan na kayong iwas-iwas na ganyan. Dahil kayo, sa aking pagpapaalala na kayo nasa biyaya ng Diyos ay hindi nagpapakita ng objektibong buhay na kayo ay nasa biyaya na. At anong ginagawa ng isang mananampalataya kapag siya ay nasa ganitong estado ng kanyang buhay? Ito sinabi ni Pablo, kanyang dinadaya ang kanyang sarili. Sa English, ito yung translation na do not deceive yourself. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Tapos binanggit niya ang mga kasalanang narito that are ongoing. Bakit? Kasi ito mga pinaggagawa ng mga taga-Korinto noong kanilang panahon. Nakita natin in 1 Corinthians 5, yung nakikiapid na isang klase ng pakikiapid na maging ang mga hindi o maging mga pagano ay magdadalawang isip o talagang hindi gagawin ang bagay na ito. Sila ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, pagtatalong, wala namang kabuluhan, nandaraya sila sa isa't isa. So we have seen in 1 Corinthians 6. Makikita natin sa 1 Corinthians 11, isa sa mga desecration nila sa kanila sa Lord's Supper ay naglalasing sila. Meron sa kanila, makita natin dahil may pandaraya at pagnilinlang sa 1 Corinthians 6, meron sa kanilang nagnanakaw, sakim o nandaraya. Meron sa kanilang homosexuality na nagaganap. Meron sa kanilang nangangalunya at may mga sumasamba sa Diyos-Diyosan as we shall see in 1 Corinthians 8, 1 Corinthians 10 as well. Pero ito ang sinasabi ni Pablo bilang further na paalala. Matapos niyang sabihin, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Tapos binanggit niya yung mga kasalanang namamayagpag at their time sa iglesia. Sinabi niya, walang bahagi ang mga ganyan sa kaharayaan ng Diyos. Pero ito ang isa sa magandang paalala ni Pablo. Look at the past and compare it with the present. Verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Yun yung ating dating buhay dapat. Diba nagamit ko yung ilustrasyon na para kang ex-convict? Ang ex-convict na tunay na napagyaman sa kanyang kalooban ng pasasalamat na siya'y palayain kahit hindi naman siya nararapat palayain dahil may nagbayad para sa kanya, ay nagsisikap magbago. Lalo't higit pa ang mga tao na pinananahanan ng banal na espiritu bilang bunga o resulta ng ginawang pagtubos ni Kristo sa atin noon. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Muli nating pansinin yung mga nakalista rito. And again, don't limit ourselves to what's listed. This is representative of sin in general. Tingnan natin ang ating mga pinagdaraan ng mga struggles as far as sin struggle is concerned. Tingnan natin ang ating buhay noon nung tayo ay pinagaharian pa ng kasalanan. Tapos itanong natin sa ating mga sarili, ganyan ba ako noon? O ganyan pa rin ba ako hanggang ngayon? Dahil ang argumento ni Pablo, dapat yan ay a thing of the past. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Sa madaling salita, hindi na dapat yan ang inyong kasalukuyan. Our past should not define our present. Our past should not be the one shaping our future.
Lalo na yung ating tinatawag na eternal future in Christ. Our past, our sinful past, should be a valuable lesson. Na hindi na natin dapat binibitbit sa ating kasalukuyang buhay kay Kristo. At kaya sinasabi ni Apostol Pablo na ganyan ang ilan sa inyo noon. Yes, maaring kayo nakikiapid dati, sumasamba sa Diyos-Diyosan, etc., etc., ang nalagay dyan. Pero ganyan ang ilan sa inyo noon. Hindi na dapat ganyan ang inyong buhay ngayon. At ang kanyang pinaka-konklusyon kung bakit kaya hindi na dapat ganito? Bakit kaya dapat tayo maging maingat na wag nating dayain ang ating sarili na ang biyayang nakapagliligtas at nakakapagpawalang sala ay ang biyaya na dapat hindi ginagamit na lisensya para magkasala. At bakit kailangan natin mapaalalahanan ng mga bagay na ito ngayon? Sabi ni Pablo, pagkat nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Yun yung dahilan. Alam niyo, sabi ni H.B. Charles Jr., and I quote, God does not only forgive sinners, but God converts forgiving sinners. He also converts them. At ang nagko-convert sa kanila o nagbibigay sa kanila ng panibagong buhay, walang iba kundi ang parehas pa rin ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. There's always the transformative effect of the gospel, not just the justifying effect, but a transformative effect. Pansinin nyo, balikan muna natin, ano ba ang mga ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo hindi na mabuhay na kagaya ng dati. Una, tayo nilinis. May paglilinis na ginawa sa atin sa ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo ginawang banal. Ibig sabihin, tayo ibinukod. Yun naman talaga ang pinaka-ibig sabihin ng ginawang banal eh. Pag sinabi natin ginawang banal, ikaw ay ibinukod. Ang ginagamit man minsan sa mga talata ng Biblia to pertain to the church ay elect, banal, anak ng Diyos. One thing is common, tayo ibinukod. Isinet apart. At hindi lang tayo basta binukod na parang, ay, bubukod kita, bahala na dito kung gusto. Hindi, yun ay aktibo at talagang pinag-isipan ng karunungan ng Diyos na ibukod ka. Hindi gumagawa ang Diyos ng mga bagay na walang matinding layunin. He does not do things out of randomness. Pero ano pang sinabi? Tayo'y pinawalang sala. Pinawalang sala tayo ng kanyang sariling anak sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ang tindi ng presyo, ng paglilinis, ng pagbubukod o pagiging banal, at ng pagpapawalang sala. Ang presyo ay ang anak ng Diyos. Napakamahal. Pero libreng ibinigay. Napakatindi ng halaga. Hindi maikukumpara sa kahit anong bagay. Pero libreng ibinigay. At maging ang pagkilos ng banal na Espiritu, na hindi naman dapat kinikilusan ng sino mang makasalanan, ay kumilos ng malaya upang ilapat sa atin itong mga benepisyo ng paglilinis, pagiging banal, at pagpapawalang sala na binili ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang alalahanin natin ng matindi. At dahil riyan, tayo inaasahan na may buhay na hiwalay at buhay na kakaiba. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo in Ephesians 5:3-5, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Galatians 5:19-21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman.
pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Laging yun ang argumento ni Pablo. Ang babala niya, ang mga ganitong klase ng pamumuhay na hindi dapat natin o hindi na tayo dapat nababanggit man lamang o namamarkahan, ay klase ng buhay na mga hindi o walang kabahagi sa kaharian ng Diyos. Pero tayo ay kabahagi na ng kaharian. Kaya nga nung tinawag ni Apostol Pablo bilang isang pagkukonvict sa mga taga-Korinto in 1 Corinthians 4, sa unang beses ginamit niya ang salitang kaharian ng Diyos bilang pagtawag niya sa mga taga-Korinto. Tapos dito, makikita natin ang ikalawa at ikatlong beses, o rather ang ikalawang beses, na paggamit ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto ng kaharian ng Diyos. The Kingdom of God. Nung isa bilang paalala, dito sa mga talatang ito bilang babala. At kung tayo nahihirapan, alam nyo laging may hirap o may hamon. May desire, yes, nandun. But the execution would always be a challenging one. Pagdating sa pamumuhay ng may kabanalan bilang resulta ng ebanghelyo sa ating buhay. Pero ang ganda ng encouragement ni H.B. Charles Jr. Alam niyo, sabi niya at the end of his sermon, ang sabi niya, you can change. Kaya mong magbago. Alam niyo kung saan nanggagaling yung kakayahan nating magbago? Kay Jesucristo. Alam niyo, mahirap sabihin na kaya mong magbago sa hindi mananampalataya. Ang hirap nun. Dahil alam natin ang tunay na pagbabago, lasting change can only come through Christ. But for those who are in Christ, kaya mo. Kaya nating lahat magbago. Hindi dahil tayo mahuhusay kumpara sa iba, pero ang ating advantage ay meron tayong malayang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May banal na espiritong nananahan sa iyo dahil may Kristong namatay at muling nabuhay para sa iyo. We all go back to the gospel in our struggles to live as gospel-changed people, as gospel-saved people. Yes, it takes that struggle, but the gospel remains to be that solution to that struggle. Sabi ni H.B. Charles Jr., again, I quote him, "The gospel is not an entry exam that you take for admission and then move on to other subjects. The gospel is the entry exam, the pop quiz, the midterm, and the finals. The life of a Christian and the life of a church is to be shaped by the gospel. We need to be constantly, regularly, unceasingly reminded of it." End quote. Diba ginamit niya yung ilustrasyon na parang exam. Hindi lang entrance exam ang gospel. Ang sabi niya, entry exam, pop quiz, midterm, finals. Dahil hanggang sa huli, pagdating ng Panginoong Hesukristo na kasama natin sa inaalala sa pakikibahagi ng banal na hapunan, pagdating ng Panginoong Hesukristo, pagtindig natin sa harapan niya, makatitindig lamang tayo doon dahil pa rin ang ebanghelyo. At habang hinihintay natin yung pagkakataong yon, tayo ay mananatiling nakatindig at namumuhay consistent of the people expected in the kingdom of God nang dahil ng parehas na ebanghelyo na ito. And as I close, alam nyo, kung atin na lamang titingnan, huwag na tayo lumayo kung saan-saan yung ating pangalan bilang iglesia. Yan ang pangalan ng iglesyang to. New Life Reformed Baptist Church. Alam nyo, sa mga hindi nakakaintindi, pwede tayong paratangang redundant eh. New Life na, Reformed pa. Di ba? Ibig sabihin ng Reformed, binabago. Di ba? New Life na, Reformed pa. We can't blame them kung gano'n ang kanilang kaisipan. Pero alam nyo, habang pinagninilay-nilayan ko yon nung aking inaaral at aking kinocompose itong sermon na ito, naalala ko, there was a time na nung tayo ay nasa reforming stage, na ako'y nagbungkahi na paltan ng pangalan nitong church na to, kung natatandaan nyo.
tandang-tanda yun din kasi siya yung malimit kong kausap sa panahon yon. Ang aking naimungkahi, mas maganda pangalan natin is Alitagtag Reformed Baptist Church. Total tayo na may nasa Alitagtag and so forth and so on. Now, looking back, lalo na nung inaaral ko itong mga talatang ito muli, I'm glad it did not happen. Kumbaga, naisip ko nga how foolish of a suggestion I made. Kasi di ba parang nagkaroon pa ng somehow kalungkutan si Tita Juliet. Hiniling ni Tita Juliet talaga i-maintain yung New Life. Nung ako'y dumating dito, ang pangalan ng church na ito is New Life Community Church. Nung tayo nagre-reform, naging New Life Alitagtag Community Church. And then what we have now is New Life Reformed Baptist Church. Ano yung nais kong puntuhan? I'm not really particular with the name. Pero as simple as the name is, kasi at the end of the day, the name doesn't matter eh. As long as we are among the true church of the Lord Jesus Christ. Pero isang malaking biyaya para sa akin ng providensya, nung parang inaaral-aral, naninilay ko itong mga bagay na ito, at least in a providential sense, it is a big blessing to maintain the name. Para pag inalala mo kung saan ka tipang miyembro at anong pangalan ng iyong iglesia, makita mo pa lang yung New Life, mapaalalahanan ka na kaagad kung ano ang buhay na inaasahan sa iyo bilang bahagi ng kaharian ni Jesucristo. We are all expected to be sinners living a new life. Panibagong buhay. Di ba naging NLCC, NLACC, NLRBC, but what the name would always have is the word New Life. Ituring nyo na yun ng malaking biyaya ng Diyos sa kanyang providensya upang palalahanan tayo kung ano ang dapat nating buhay kay Jesucristo. 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Muli ang ating mensahe, ang tunay na kinabang sa pagpapawalang sala ni Kristo ay may tunay na paghakbang palayo sa pagkakasala kay Kristo. Sana mga bagay na ito ay maghatid sa atin ng biyaya at kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin bilang pagpapasalamat sa Diyos at paghahanda na rin natin para sa banal na hapunan. Kami po nagpapasalamat aming Panginoon sa iyo pong inihaing mensahe mula sa iyong salita ngayong araw. Sana bawat isa sa aming palalahanan ko ano ang dapat na buhay namin kay Jesucristo bilang napakalaki ng presyo na iyong ibinigay upang ang aming pagpapawalang sala, ang paglilinis ng aming mga kasalanan at kami mabilang sa mga banal mo ay maibigay sa amin. Sa amin pong pag-alala ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng banal na hapunan, sana kami tunay na magalak as simple as the elements may be, but the celebration would always be great. Ito ay patungkol sa pag-alala sa pagliligtas ni Kristo at sa kanyang muling pagparito at sa patuloy niyang pagkilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na pagsikapan na mabuhay talaga ng naayon sa buhay na iyong inilayon para sa amin. Hindi mo pa kami iniligtas upang kami pabayaan na lamang sa aming makasalanang estado, ngunit kami patuloy na mahawig sa aming Panginoong Jesucristo. At sana inyo laging maging paalala para sa amin o ayong Panginoon. At sana para sa mga mahagit ng mensaheng ito na hindi pa sumasampalataya, ang aming panalangin sa kanila, Panginoon, sana ay ayawan nila na manatili silang walang kabahagi sa kaharian mo. At sa halip sa pamamagitan ng pagkakaroon ng conviction sa kasalanan, sa paghipo mo sa kanilang isipan at puso, Hari nawa, Panginoon, humantong sila sa tunay na pagsisisi ng kanilang kasalanan at tunay na pagtitiwala lamang kay Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. Na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, wala silang kapag-asa at walang silang magagawang pagbabago at pagkalas sa paghahari ng kasalanan sa kanilang malibang kay Jesucristo lamang. Sana ito'y kanilang mapagtanto at kanilang gawing kayamanan ng aming Panginoong Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan at upang kanila rin, Panginoon, masumpungan ng walang hanggang pakikisama mo sa bawat naliligtas ng mga makasalanan. Maraming salamat po sa mga bagay nito. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So ang lahat po ay This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.